At ayun na nga, wag na natin patagalin pa itong ating pinakamahal na Pangulo. O pinakamahal dahil putang ina lahat nagmahal. Simula noong umuputong hinayupak na ito. Sabi nga nila mamimigay daw ng ginto. Putang ina, bukod sa gintong pangako, nagmahal parang ginto lahat ng bilihin sa Pilipinas. Oo, tapos itong pagmumukha nitong makapal, pabago-bago ng isip, mga bossing. Sabi nga nila pag tinanong mo nga sila, sabi nga nila, di ba, yung kahapon na vlog natin, sabi, ito daw kupal na ito. Kapag sinabi niyang Biyernes ngayon, kailangan mo talagang tiyakin na Biyernes ngayon dahil sa sobrang sinangaling nitong kupal na ito, mapapadalawang isip ka talaga pag may sinasabi siya. Dapat to tahiin ng bibig nito eh. O dahil lahat ng sinasabi nito kabilagteran doon sa ginagawa niya eh. Putangin ng tao na ito. Ngayon lang ako nakakita ng tao na ganito ka sinungaling. Putangin na. Mas sinungaling pa to sa sinungaling. Yung kapitbahay yung sinungaling na chismosa, putangin na. Itapat mo rito, walang sinabi yun. O eto yung putaragis siyang kausap mo lang ngayon. Nangutang sa'yo ngayon. Puta pagtalikod, nakalimutan na yung inutang sa'yo. O ito yung tao na putangin na bilib sa sarili. Akala niya siya pinakamagaling na tao sa buong mundo. Pero hindi niya alam, pag nakatalikod siya, putangin na diring-diri yung tao sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, pumunta to dyan sa Malaysia. Meeting ng yan, lahat ng mga leader sa buong mundo. Puta, alam na alam ng buong mundo kung anong katarantado ang ginawa niya sa bayan niya. Tangina, sinong maniniwala sa'yo kung ipinagkanuno mo yung hindi lang yung isang kababayan mo, actually lahat ng kababayan mo. Oo, lahat ng kababayan mo talagang tinrider mo, hindi lang yung isang tao. Tibayan mo. Oh. Eto, meron siyang bagong pakana. Na yung impeachment daw ni BP Sara ay wala daw siyang alam. Putanginan to. Napakasinungaling talaga ng hinayupak na ito. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa na talagang may kinalaman tong gunggong na ito. Ayan. Oh, mamaya papakita ko sa inyo yung halimbawa. Kung gaano kasinungaling itong kupal na nito, na nilalang na ito. Pero i-play muna natin yung kanyang bagong kabulastugan. Patungkol sa impeachment na yan ha. Sabi ko nga sa inyo, saan unang nagsimula ito? Nagsimula ito mga bossing kay Toby Chanko. Na kesyo ayaw daw niya. Hindi daw niya siya informed tungkol doon. Pero putangin na nung yung impeachment. Yung nailatag yung impeachment nung nakaraan. Napakayabang nitong hinayupak na ito. Pakinggan natin yung kanyang sasabihin tungkol dyan. During your podcast na sawa na yung mga tao sa politika, and yet next week magsisimula na po yung impeachment trial against Vice President Sara Duterte. I'm not sure I see the train of thought there. Sawa ang tao ng politika pero may impeachment. Yes, sir, because it's a political proceeding. So do you see this as a start of another political chaos? The legislators, the senators, and the House are going to decide on how to handle it. I don't think that they've made any decisions yet in that regard. So let's let it's nasa kanila yan mostly sa Senado, pero siyempre nandiyan pa rin ang House dahil sila mag-prosecute. So they will have to decide between the two houses how they were going. Tanga naman kasi nung nagtanong isa rin boba din Painang yan, ayaw sa politika, pero mag-start na yung... Tama rin naman si Bongbong dito. Tangin ng bobo. Tama rin naman, kasi ayaw mo ng politika, pero mag-start na yung, hearing sa gantong... Putangin mo, anong problema? Anong masama dun? Ano masama dun? Kung ayaw niya ng politika, tas mag-start na yung, yung hearing, co-equal branch yan ng pamahalaan, yung Congress at yung Senate. So, walang pakialam, Malacanang kung anong ginagawa ng Congress at ang Senate. Putangin ng mga reporter to, mga bobo. Kaya ang gulo-gulo na ng Pilipinas Putangin na yan Tanga na nga itong ini-interview nyo tapos ang tanga-tanga nyo pa magtanong.
Diyos mio, nakakadiri, nakakahiya tong mga to. Nag-aral pa kayo. Kaya wala nanonood sa inyo eh. Kaya po siya, ang pinapanood ng mga Pilipino, mga vlogger, dahil tangina nyo, puros kayo mga kabalbalan dyan eh. O sige, anong sagot? To conduct this. I was part of the Corona impeachment. We were making rules as we went along, and I think that's what will happen here too. So we'll see what happens. Sir, I understand malinaw naman po yung pahayag nyo that you have nothing to do with the impeachment trial. But do you wish na sana hindi na lang ito mangyari so as hindi na lang How magulo many yung times do you have to say that? Ang haba-haba kasi ng tanong eh. Ang na short and sweet, sabihin mo lang. Magsisimula na po yung impeachment, sir. Oh, BBM, magsisimula na yung impeachment. Anong masasabi mo? Oh, ikaw ba ay gusto mong ma-impeach si BP Sara o hindi? Putang ina, ganyan magtanong. Gunggong. Tangin ng mga reporter na ito. Oh, para na kayong pinagli sa kamote lahat. Oh, pinagli na kayo sa kamoting kahoy. Pukin ang ina ninyo. Ang papalabok. Masyadong mapalabok. Nilinaw nyo po sa inyong statement na ayaw nyo po sa impeachment. Mag-start na po yung impeachment. Kayo po ba ay pabor sa pag-impeach kay BP Sara, ganyan? O kaya kayo po ba, kung sakali na ma-impeach si BP Sara, ano po ang gagawin nyo? Ganyan tanong para sumasabog. O kaya, ganito, ayaw nyo po ng impeachment, pero yan po, magsisimula na po sa June 2. Since ayaw nyo po, kayo po ba'y gagawa ng hakbang? May kakausapin po ba kayo sa mga inyong colleagues para hindi na po matuloy yan? Kasi po kayong presidente ng Pilipinas. Kung talagang ayaw nyo, may magagawa kayo. Pero kung ayaw, sabi nga, kung gusto naman, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Mga ganyan. Tangin lang yan kung ano-anong tanong nyo pang grade 1. I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Congress. Ayan, dito tayo mag-focus. I didn't want an impeachment. Lahat ng kakampi ko ay hindi nag-file ng impeachment complaint. Yan. So dito tayo mag-focus. Sabi niya, lahat ng kakampi ko ayaw ko ng impeachment. Lahat ng kakampi ko hindi nag-file ng impeachment. Pero tanga ka ba? Tanga ka talaga. Hindi sila nag-file ng impeachment, pero pumirma sila sa impeachment. Kung hindi ka ba naman tanga? At ibig sabihin, lahat ng pumirma na yan sa impeachment ay kakampi mo. Maaaring hindi sila ang nag-file, pero sila, yung mga congressman, pumirma sila doon sa impeachment. Anong ibig sabihin nun? Anak ng tinapay, mambubudol ka na naman eh. Oo, sir, pumirma po yung mga kakampi mo. Hindi po sila nag-file. Actually, yung mga nag-file, kakampi mo din yun. Kasi ang mga nag-file, mga makakaliwa. Kakampi mo yan, sir. Kunyari ka pa eh. Na hindi mo kakampi yung mga yan. Hindi ba nakipag-peace talks ka nga sa mga yan? Matapos yung peace talks ninyo, hindi ba parang sila na yung nagpapatakbo ng bayan? Simula nung nag-peace talks kayo, wala nang nagrarally sa kalsada. Lahat ng mga ralista, putang ina, nasa kamara na. Hindi ba nandoon sa lamesang pa-square na ganyan? Pinipicture-picture mo pa mga pukin ng ina niyan. Sumisigaw pa ng kung ano-ano, Duterte resign, Sara impeach. Dati nasa Commonwealth yan o nandoon yan sa may bilog, sa circle ng rotonda, doon nagsisisigaw yung mga patay gutom na yan. Dati nasa labas ng mga eskwelahan nila, sa mga bakuran ng eskwelahan nila, dyan nagpipikit ang mga hayop na yan. Pero simula nung nakipag-peace talks ka, putang ina niyan, nandiyan na sila sa loob. Sa mismong grounds na ng Kamara,
ang bahay, ang lugar na yan ay taong bayan ang nagbabayad, nagmi-maintain dahil sa buwis. Tapos yung kalaban ng gobyerno na mga makakaliwa, nandiyan dyan nagrarally sa loob. Kakampi mo din yan. Kakampi mo yan. O tingnan mo. O sino ang mga complainants diyan at ang mga sino ang mga nag-aasikaso, nagsasama-sama, nag-o-organize ng mga complaints patungkol diyan sa ICC case ni Pangulong Duterte. Hindi ba puro makakaliwa? O ngayon, yung mga makakaliwa na yun, nagtagumpay ba sila under your leadership o hindi? Nagtagumpay. Bakit? Tayo na napadala nila yung numero 1 kalaban nila, si Pangulong Duterte. Naipadala sa Hague. So, sino ang pinasaya mo doon sa ginawa mong yun na pagpapadala kay Pangulong Duterte sa The Hague? Ang pinasaya mo yung mga komunista at mga durugista, tarantado ka. Walang Pilipinong sumaya. Walang Pilipinong nagustuhan yung ginawa mong pagpapadala kay Pangulong Duterte doon. Wag mo sabihin hindi ikaw nagpadala ron. Nahuli na yung spokesperson mong si Claire Castro. Sinabi na wala ka naman daw maling ginawa doon, wala naman daw paglabag sa batas. O, so ibig sabihin, ikaw talaga ang punot dulot pinuno ng kademonyuhan na yan. O, tas sasabihin mo, hindi mo kakampi yung mga, hindi mo kakampi yung mga nag-file ng kaso na yan, makakaliwa. Putangin na yan. Kita mo nga si Franz Castro, hindi nakukulong kahit guilty na. O nakita mo yung Duterte Youth hanggang ngayon hindi makaupo dahil nireklamo ng mga makakaliwa. So nagpapatakbo sa bayan natin ngayon, kaliwa. Napakasinungaling mo talaga eh. O sige, diretso. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. So, Ulul! Style mo bulok. why do I have to keep explaining that I did not want impeachment? Patawa-tawa ang ulul. I did not want impeachment daw. O, ito ay pakikita natin kung gaano kasinungaling itong kupal na ito. O, ito, ipakikita natin kung gaano kasinungaling itong buwisit na ito. Ayan ha, o. Ayan. Oh. Nung una, mga bossing, ito ang statement nung tarantado. Oh, kasi nga wala daw siya. Sabi niya wala daw siyang kinalaman, ayaw daw niya ng impeachment. Kasi akala talaga nitong engot na ito, hindi natin itinatago yung mga kabulastugan niya eh. Sanay na sanay itong kupal na to magsinungaling. Lagi siyang nakakalusot eh. Sabi ko nga sa inyo, nung yan pumasok sa KOJC yung mga pulis, sabi niyan wala daw baril. Never niyang kinurek yun at never siyang siningil ng mga media tungkol doon. Putangin ng mga media to, mga salot din eh. Oh, hindi, sir, may mga baril. Ito yung video, may baril oh. Hindi man lang nila ginanon, putaragis na mga yan. Kaya ngayon ito, akala niya, he can always get out of lying. Akala niya na kaya niya magsinungaling kasi nga walang nagko-call out sa kanya. Well, ang Banateros, iko-call out natin ang kasinungalingan nitong kupal na ito. O ito ang sinabi ng Gunggong. Sinabi ko sa kanya na this process has already begun. So it's your duty now to support the process. So do your duty. That's what I told him. Do your duty. You have to support the process. I didn't know he'll be the first to sign though. Ayaw mo ng impeachment, pero noong inilapit sa'yo ng anak mo, you supported him and you told him to do his job. Kung hindi ka ba namang gago, sabi mo sana sa tanga-tanga mo rin na anak, magkakaroon ng problema ang bayang Pilipinas dyan.
magkakaroon ng division, mga galit ang mga Pilipino. She's really very popular. Not only that, alam naman natin na yung mga Duterte na yan, hindi nila gawain yan. At saka yung pera na yan na hinahanap nila, sa atin galing yan. Ako nagbigay niyan. Madadamay pa nga ako dyan eh. Kasi ako nag-grant, ako naglipat ng pondo na yan sa kanya para gastusin. Di ba? So, matagal ng hati ang Pilipinas. So, bakit hindi na lang natin ayusin? Oo, kasi yung impeachment na yan, it's actually a waste of time. Oo, kasi wala naman talagang impeachment na hindi political. Political yan, anak, politika yan. So let us stop politicking. Let us just do our job, our mandate. Let us just serve the people. Oo, kung sa tingin ninyo she committed an act of itong pagnanakaw sa gobyerno, just file cases sa ombudsman and let the ombudsman do their job. Ganun na lang, di ba? Kaya tayo rin naman, magnanakaw din naman tayo eh. Tapos sisilipin natin yung pagnanakaw ng iba. Mga ganyan.